As of June 14, meron na pong na-establish na 68 evacuation centers in many areas of Iligan, Lanao del Norte, Misamis Oriental, particularly in Cagayan de Oro, and in Lanao del Sur. Pinakamarami po sa Lanao del Sur. And of the 68 evacuation centers, we are monitoring around 20,627 persons or 4,244 families in the evacuation centers. Pero ang karamihan po ng mga bakwit po natin ay outside evacuation centers. There's about 218,551 evacuees from Marawi in different areas of Lanao del Norte, Iligan City, Misamis Oriental, and Lanao del Sur. So, yung nare-report po sa atin araw-araw is from the evacuation centers. Meron po kaming mga datos dyan. And as of June 14, meron po tayong 19 deaths. Ito po ay hindi naman dahil sa, shall we say, crisis o natamaan sila ng bala o naputukan sila. Ito po yung mga pasyenteng dati nang may sakit. Pagdating sa evacuation center, medyo lumala, yung mga dinadialysis, may alam po akong namatay na may cancer, dinala po sa ospital, ginamot, namatay. 19 po yun. Ngayon, yung may mga reports rin po sa evacuation centers na tumataas yung mga kaso ng acute gastroenteritis, upper respiratory tract infection, mga skin diseases. Yan pong pagtaas po ng mga kasong ganyan ay expected po natin because of the crowding and because of the situation in evacuation centers. Pero sa datos po namin, bumababa naman po siya. Hindi po siya tumataas. From May 24 up to June 2, pataas po siya. From June 2 up to now, June 14, pababa na po yung mga diarrheal cases, skin diseases, at saka mga upper respiratory tract infections. So nabibigyan naman po natin ng mga assistance ang lahat ng tao nasa evacuation centers. Ang problema po namin yung wala sa evacuation centers, which are siguro 180,000 po sila. Kasi 20,000 lang yung nasa evacuation centers. Yung po sa evacuation centers, araw-araw nakikita po ng mga doktor natin. May mga tinalaga tayong mga health workers sa 68 evacuation centers. Ang problema po, may mga bakwit na hindi po namin nakikita araw-araw. So, meron nga po akong report na may 4 na pong namatay ng dehydration. Pero ito po ay hindi po sa evacuation centers nangyari. So, yun lang po yung sitwasyon natin ngayon sa Marawi at sa Lanao del Sur na parang sinusuyod na rin po namin yung community. But I don't think we can cover the 180,000 in the meantime. Pero pinapanawagan nga po namin sa radyo, sa mga barangay captains na kung maaari po, kung may mga nagkakasakit sa mga bahay-bahay, talagang i-refer na sa ating mga health center, sa ating mga ospital sa lugar. Kasi nagdagdag po tayo ng mga tao. Yung mga health center doon sa Lanao del Sur at saka sa Iligan, dinagdagan po natin ng tao, yung mga ospital dinagdagan natin ng tao kasi alam po natin na dadami yung mga may sakit. Pero kung hindi
po sila pumunta sa amin, hindi po namin sila matutulungan. Yun po yung sitwasyon. Ma'am, doon sa evacuees na that are suffering from gastro, upper respiratory and skin diseases, ilan po ba ang mga bata? Ilan po ba ang mga matatanda? Anyway, kung meron na data, we can send meron nung... pero kung pwede para magawa natin. Meron nung kasing makapal na datos yun. Pero ito na po yung pinaka... nasa years actually, oo. Pinaka-datos po natin, there are total of yung sa mga hospitals po na galing sa mga na-refer from evacuation centers. Araw-araw po minomonitor natin yan. But as of June 14, we have 1,290 patients referred to hospitals, of which 178 were admitted and 467 were given treatment on outpatient basis. The others were sent home without treatment. Yun. Lahat po ng binibigay nating gamot libre. Kung i-admit po yung pasyente, 178 in-admit, libre po lahat yun. Okay? And PhilHealth also is working with us. No balance billing po lahat ng pasyente and pay all. Ibig sabihin ng pay all, babayaran ng PhilHealth lahat po ng mga pasyente galing sa Marawi at Lanao del Sur. Hindi po nila kailangan mag-produce ng birth certificate, ng ID or whatever. Basta pasyente galing dun sa area, babayaran po ng PhilHealth. Thank you so much, Secretary. 290